Sunod, mga kababayan, ito yung sunod natin ng pag-uusapan. Ano yan, Ken? Ito po, mga kababayan, yung sunod natin pag-uusapan. Patungkol po ito sa isang complainant. May isang complainant, mga kababayan. Isa sa mga complainant na nagkaso ng plunder kay Sara Duterte. Kampante at bilib na bilib siya at alam niya sa sarili niya na hindi daw siya magpa-file ng plunder kung hindi daw ito matibay. 'Di ba? Hindi daw ito ipa-file niya at hindi siya isa sa mag-file kung hindi ito matibay na patunay at ebidensya laban sa plunder case ni Sara. Patay ka dito. Isang doktora ito, mga kababayan. Isang doktora, no? Kampanting-kampante at ganadong-ganado na talagang sulid at matibay ang isa sa kanilang ebidensya na i-file na kaso sa ombudsman kay Sara na plunder, no? Ito, mga kababayan, ako po, pakinggan ninyo, isang doktor ito, nako, sino ba yan? Sino yan, Kent? Isang doktor na nag-file ng plunder kay Sara. Diyos ko, ito po, mga kababayan, nasan ba yun? Ito, nako po. Hearings of Congress. Ito ha. Makakausap po natin ngayon ang isa sa mga complainant, si Doktora Sylvia Estrada Claudio. Magandang gabi po. Nako po. Tagapi naman at sa inyong tagapakinig. Gaano po katibay itong isinampa ninyong reklamo laban kay VP Sara? Sa aking palagay, matibay po. Hindi naman ako lawyer, no? Pero we were advised by certain of our counsel. Hello po kay Tusia Masgali. Ayan, maraming salamat po. Ito. I merely asked them, di ba? Ayoko mag-file ng kaso na kakahiya naman. Oh. Pero Nako, mga kababayan, narinig nyo? Isang doktor yan. Sabi ni Sylvia Estrada Claudio, isa sa mga complainant laban sa plunder case ni Sara, ayaw niyang mag-file ng kasong nakakahiya. Ala, Diyos ko, isang doktor ito. Patay ka niyan. Diyos ko po. Sara, sabi nung doktor, ayaw niyang mag-file ng kasong nakakahiya. Like po kayo, mga kababayan. Pantay niyo po yung like. Diyos ko naman. Diyos ko. Sunod. kami po na nag-file, ako in particular, sinundan ko po talaga yung hearings on this issue of confidential funds. And I really followed the evidence. Then we looked at the documents that came out of the committee hearings of Congress. And sa akin pong buong palagay, malakas ang ebidensya. Hindi lang natuloy yung... Nako, sa aking palagay, malakas ang ebidensya. Nagbanta na nga si doktora. Ayaw niyang mag-file ng kasong nakakahiya. So sa kanyang palagay, hindi naman daw siya lawyer, pero malakas ang ebidensya. Sinundan niya mula sa Kongreso kung paano ni Sara pagbababuyin ng mga kongresista doon. Pangalawa, yung pinatawag siya sa Congress, Ma'am Kalapini, hello po, na ayaw niyang sumipot at ayaw niyang sagutin kasi confidential nga daw. Nako po, ito pa. hearings, at palagay ko, naman yon in aid of legislation naman yon, di naman yun pang kaso. Kaya minabuti na namin na kasuhan na natin kasi yun ang logical na next Tad-tad step ka dyan, no? Pakadami, oh. Ang sabi po ng PDP, hair-brain political stunt lang daw ito. Well, they're at liberty to say that, but sa akin, it's the chance of VP Sara, if she truly believes herself to be innocent and we are merely doing a hair-brain political stunt, na humarap siya. Kasi kung inosente naman siya, di ano naman ang kinatatakot niya. Diba? So, kalayaan daw yun ng side ni Sarang magsabi na pang political stand lang daw ito, pinulitika daw si Sara. Pero ang sabi naman dito ni Doktora, kung alam ni Sara sa sarili niya na inosente siya, at alam niya sa sarili niyang wala siyang ginawang masama, di harapin niya, hindi siya magtago. 'Di ba?
Sa dami ng kaso, ano daw, sa dami ng kaso at reklamo, lalong na kakatok na si Sayad. Diba, Sir Christopher Camero? Sa totoo lang mga kababayan, si Amy Marcos na nagsabi, ang kaso ni Sara, sangkaterba, sangkatutak. Imposible isa, dalawa, tatlo dito hindi lulusot. Kadalasan sa kaso niya, puro plunder at iba-ibang complainant. Ito mga kababayan, magbigay ako ng trivia. Ganito yan. Halimbawa, noong nakaraan, may nag-file ng impeachment sa kanya, 5 grupo. Ma'am Maribel, ayan, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po dyan sa Hong Kong. Noong nakaraan, 5 grupo ang nag-file sa kanya ng complaint sa impeachment. Pero mga kababayan, ang kaibahan doon sa 5 grupo na nag-file ng complaint or impeachment complaint laban kay Sara, isa lang po doon ang tatanggapin. And the rest na 4, wala ng kwenta. Kasi sa isang taon, isang beses lang ang pwedeng mag-complain ng impeachment sa isang politiko. Isang taon, isang beses lang. Hindi pwede na sa isang taon 5 grupo ang mag-complain sa kanya. So sa 5, mamimili ngayon doon ang Solicitor General kung saan doon ang kanyang kukunin or kung sinong una na nakapag-file. So ngayon mga kababayan, and the rest doon sa 4, wala nang kwenta yon. Pero mga kababayan, itong kasong ito na nag-file ngayon ay ibang grupo ito. No? Ibang grupo ito, pero sa ombudsman ito. Ang nakakatakot dito mga kababayan, ang kaibahan doon sa impeachment complaint, halimbawa 10 sila or 5 silang nag-complain, isa lang doon ang tatanggapin. Yung the rest, basura na. Pero ngayon mga kababayan, itong i-file laban kay Sara, mga kababayan, ay marami po sila. So bawat isa sa kanilang nag-file dito, count po ito. Bilang po ito. Diba? Hello po sa inyong lahat and Happy New Year. Sa si Risa Force and kay Ma'am Rima. Ayan. Lordan, may love shoutout po. Diba? Ito ang kaibahan ngayon mga kababayan. Kung sa impeachment ka, halimbawa 5 grupo kayo, isa lang ang kukunin sa 5. Pero dito mga kababayan, sa ombudsman, kung 10 kayo, lahat sila counted. Kaya nakakatakot po. Kung sa impeachment complaint ni Sara, naghanda siya ng 16 na abogado, dito sa ombudsman case niya, halos lahat po dito complainant. Not only 1, 2, 3, 4, 5. Civil group ito, may simba, lahat-lahat. No, may mga grupo ng mga abogado, may grupo ng mga magsasaka, may grupo ng mga manggagawa, may grupo ng mga pari, lahat ito, mga kababayan, civil group, no? Civil society group. So medyo mabigat-bigat ito, mga kababayan. Kung doon nga sa impeachment niya, 16 ang nilatag niya. Ito pa kaya? Lahat dito count. Lahat dito pinoprocess. Kung dito sa 10 kaso laban sa kanya, hindi siya matablan sa 5, may 5 pa. Ongoing yan. On process yan. Ma'am Geraldine, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Diba? Ma'am Gina, hello po. Kaya, yun po ang aking reaksyon na i-share sa inyo. Kasi maraming nagtatanong, Kent, napakaraming complaint kay Sara nung impeachment niya. Bakit walang nangyari? Kasi ganito po, marami nga yung nag-complain sa kanya sa impeachment. Pero sa 5 nag-complain na yon or 4, isa lang po ang tinanggap noon ng Solicitor General. Kasi meron pong batas sa isang taon, isang complaint lang. Kung sino yung nauna, siya ang kukunin, siya ang tatanggapin. So ngayon mga kababayan, ito po yun. Meron ngang sinabi, kasi actually mga kababayan, January na ngayon. Next month, February na. Another filing na naman. No? Another filing na naman ang impeachment laban kay Sara. Bukod sa another filing sa February, nauna itong sa ombudsman. So iba itong sa ombudsman ngayon na tumatakbo sa civil society group, iba din yung para sa February. Pero ang kinakatakot nitong mga complainant, mga kababayan, sa impeachment ni Sara sa February ay, ito po, baka maunahan sila ng grupo na utusan ni Sara na mag-complain pero walang kwentang complain. Kasi mga kababayan, dyan sa impeachment kasi pwedeng dayain ni Sara yan according doon sa
sino ba yung yung lalaking magko-complain sa February? Ang nakita ninyo mga kababayan, pwede daw dayain ni Sarah yan. Halimbawa, ako, utusan ni Sarah, o Ken, mag-complain ka doon laban sa akin pero walang kwenta. So kung yun ay unang mabunot, di ba? Kung yun ay unang mabunot, yung complain na yun, na utos ni Sarah mag-complain laban sa kanya pero walang kwenta, yun ang uunahin. Yun ang uunahin ng Solicitor General. So ngayon, pag ililitis yun, tapos wala na namang kwenta, maghintay na naman ng another year kasi 1 year, 1 complaint lang. Kaya nga, sabi, mga kababayan, nung complainant, no, ngayong February, nakalimutan ko yung pangalan nun isang dating politician na hindi na politiko ngayon, sabi niya, ito din ang kinakatakot namin, baka maunahan kaming mag-file. No? Baka maunahan kaming mag-file dito kasi hindi daw yan maiwasan na baka gagawa ng fake complainant si Sarah tapos ipauna niyang ipila doon at ipauna niyang i-file doon, no, sa Solicitor General. Tapos yun na yung tatalakayin. In the rest, wala nang kwenta. Paano kung yung fake na itinanim niya na nag-file laban sa kanya ay walang laman, 'di ba? Mag-antay na naman ng another year. Kaya paunahan po kasi ang pag-file ng complaint sa impeachment ni Sarah ngayong February 6. Mga kababayan, paunahan po yan. Yan ang kinakatakot nitong mga complainant. No? Kung maunahan sila sa mga peking complainant. No? Oo, yan ang ginawa ng Supreme Court na papabor kay Sarah Chaki, sabi ni Danny Sablay, di ba? Di ba mayroon na yung naka-floating na impeachment ni Sarah? Actually, Ma'am Lenny Court G, yung nakalutang sa kanya, yung naka-archive, iba po yun. Sa Senado na yun. So ngayon, kung meron mang panibago na complaint na impeachment sa February, doon po process yun. Pero yung naka-archive, doon na yun. Nakakunik na yun. Diba? Nakakunik. Kinancel kasi yung unang complaint kasi, diba, inaano ng, yun, Supreme Court na unconstitutional. Dineclare nilang unconstitutional. Kumbaga, parang binasura nila. Kasi walang kwenta yung pag-file ng complaint. No? So, pero yung, process, nakakalkalin yung mga bank account niya at i-check isa-isa sa Senado ay naka-archive lang, nakatago lang. At sabi nga ni Tito Sen, willing siyang buksan kung darating man ang panahon. Wala na po yung nasabing naka-floating na mag-file po dapat ng bago. Yes, totoo po yan, Ma'am Daprusaan. Wala na po yun. Pero yung naka-archive sa kanya sa Senate, nandyan pa yun. Kung yung complainant, no, ay yung complainant niya before or last 2025, ay may kasamahan na complainant din ngayong 2026, pwede nilang buksan yun sa pamamagitan ni Tito Sen, kung gusto ni Tito Sen. Pero kung hindi buksan ni Tito Sen yan, nga na naman. Kasi sa Senado yan mga kababayan, sa Senado po yan magtapos. Sa Congress, impeach na siya sa Congress Automatic na yon, sa Congress impeach na siya. So kung tinanggap itong complaint na sa kanya yung February 2026, automatic proceed yan sa Senate. Yan na po ang tinatawag nating forthwith, na which is hindi ginawa ni Chis Escudero. Kaya nga yung professor ng UP, sinabihan niyang, paano nangyari na ang salitang forthwith sa madaling salita ay immediately hindi kayang intindihin, di ba? Ng isang taga-UP na isang abogado pa man din, mas pinanindigan ang pera kaysa kanyang dignidad. Yeah? Parang kinamumuhian siya nung professor sa UP. Ang salitang forthwith na sa madaling salita ay immediately hindi kayang gawin. Diba? Sabi yan ng professor. Kung yan ay ulitin ni Tito Sen, mukhang delikado pa rin. Diba? So yun po yun, mga kababayan. Kung hindi lang tinagal-tagal ni Chis at hindi in-adjourn ni Joel Villanueva, tuloy na yan. Diba? Tuloy na yan, mga kababayan. Hinarang ni Chis, tinagal-tagal niya Kasi bakit?
Pinagtanggol niya si Sara kasi nga, baka pag si Sara nga naman maging presidente sa 2028, kung ano man ang kaso ni Chis ngayon, maabsuelto yan. Tignan mo nga si Joel Villanueva. Nagulat na lang tayo na wala yung kaso niya kay Conchita Morales, kay Conchita Carpio Morales. 'Di ba? Na dating ombudsman, Conchita Carpio Morales. Bigla na lang nabura doon kay Martires. Tapos ngayon, nagulat si Boying nung pagpalit ni Boying kay Martires, hindi din daw alam ni Martires kung bakit niya nabasura. Baka daw nabasura niya, nakalimutan niya kung anong buwan, anong taon. Sabi niya, hindi na daw niya maalala, sa dinami-dami ba naman daw. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi nga ni Percy Lapid, numbers game kasi yan. Kasi lahat ng mga inappoint ni Digong dyan, puro niya mga kapraternity. Puro niya mga appointee yan. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Kaya nga itong isang doktora na si Sylvia, no, Estrada Claudio, ay sabi niya talagang kampanting-kampante talaga. Kampante talaga siya. Ma'am Pinky MA and kay Sir Joey Bin Joey Uy. Ayan, Binji Uy. Ayan, may kilab shoutout po. 'Di ba? Kampanting-kampante itong si Doktora Sylvia Estrada Claudio na hindi daw siya magpa-file ng complaint na nakakahiya at hindi matibay ang ebidensya. Patay ka dito. No? So,